Okay po. Nalangin na po tayo. Hallelujah. Amang banal, sa oras na ito kami po'y nagpapasalamat. Bagamat napakainit ng panahon, Lord, alam ko, nandiyan ka lang sa aming tabi, hindi mo kami nababayaan at iniingatan mo kami. Patuloy na ikaw ang aming maging kalakasan sa gitna po ng mainit na panahon. Ikaw po mag-ingat, magligtas sa amin sa anumang kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa amin lahat. At sa oras na ito, patnubayan po kami sa pag-aaral ng salita. Bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman. Patuloy na ang iyong banal espiritu maghikayat sa mga tao, sa mga kapatid na makapakinig ng iyong salita. Tulungan mo na patuloy namin ibigin ang iyong katwiran, ang iyong mga salita. Yamang ito nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng guide kung paano kami mamuhay sa mundo ito. Lord, samahan po kami at gabayan, pagpalain, at tulungan mo po na maintindihan namin patuloy ang salita at lakaran namin ang iyong mga katotohanan ito. Salamat po, Diyos, sumayong kapurihan, kalawatian, karangalan sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Amen po. Magandang gabi po sa lahat. Mag-comment po kayo o mag-react po kayo sa ating comment section, sa ating Facebook page, no? Okay, no? So magsimula po tayo. Gaya na nabanggit ko kanina, ang topic po natin is about the armor of God, ang buong kagayakan ng Diyos, no? Mamaya malalaman natin kung ano po yung kagayakan na yun na sinasabi. At masusumpungan po ang ating teksto sa Efesos 6, 10 hanggang 18, no? Sige, basahin po natin, sabi po diyan, bilang pangwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadiliman umiiral sa sanglibutang ito, sa mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglabang pagdating ng araw na sumasalakay sa mga masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigis ng inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ng baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papapatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Last verse. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang gabi po muli sa lahat na tune in na. At i-share po natin to para mas marami pa po tayong mga kasamahan na nakikinig na salita ng Diyos. Bago man o dati, welcome po kayo, no? Sa mga nakikinig na salita ng Diyos, no? Mapalad po kayo. Pero mas mapalad po ang nakikinig at gumaganap nito, no? So, siguraduhin po natin na after we listen the Word of God, we will obey what the Lord teaches us, no? Okay, the armor of God. Nung nakaraang mga araw, nagsimula tayo ng mga nakaraang mga linggo o Merkules, na pag-aralan natin tinatawag na spiritual warfare, na alam natin sa pag-aaral natin yon, natutunan natin na tayo ay merong kalaban, kaaway. Yun nga yung sinasabi sa Ephesians 6:12,
na ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi ang kapitbahay natin, hindi ang asawa natin, hindi ang kumari natin, hindi ang kapatiran natin sa church o ibang tao ang kalaban natin. But our enemy, na pinapakilala po sa Ephesians 6:12, are powers, principalities, rulers of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places, no? Yan po, yung sinasabi, kundi sa Tagalog po, mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan, at mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, they are wicked spirit, no? Yun po, no? Sila po ay masasamang espiritu. Now, natutunan din po natin yung mga tinatawag na Satan devices, na pag-aralan po natin yung mga devices, mga kasangkapan, mga tools, mga schemes, panloloko ng kaaway, no? At nalaman din natin, he attacked our mind. Dito siya tayo unang ginagambala para maisagawa niya yung kanyang objective sa atin na to kill, to steal, to destroy. Inuuna niya ang ating mga isipan because our mind is the window of our soul. Ito po ang bintana ng ating kaluluwa. Kaya kung gusto niyo makapasok sa ating buhay, dito po siya dumadaan sa ating mga isipan. So be careful. Dapat po nating bantayan kung ano yung tinatanggap natin sa ating mga kaisipan, no? So, napag-aralan din natin yung works of the devil, yung mga gawain ng mga masamang espiritu na nabanggit ko nga kanina, yung kanyang works is to steal us, to destroy us, and to kill us, no? At napag-aralan din natin na fiery darts of the enemy, yung mga nagniningas na suligi ng masama. Ito yung pinaka-atake niya sa taos, lalong-lalo na sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. And the last one, nakaraang Wednesday, ay naalaman natin yung 3 areas which Satan attacks us. Ito yung 3 area na dito niya tayo ina-atake sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No? Pita ng mata, pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. No? Okay, no? So, meron talagang war na taking place. Meron talagang battle na nangyayari in a spiritual realm, no? At bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo immune sa battle na ito. Pero tandaan po natin, kung hindi man tayo immune sa mga battle na to, lahat tayo makakaranas ng ganitong battle. Pero tandaan naman natin, we are not powerless either. No? Hindi tayo walang kapangyarihan. Bakit po? Pinrovide ng Diyos sa atin bilang mga anak niya ang lahat ng ating pangangailangan. Lalo na pinrovide niya sa atin yung mga kasangkapan, how to survive. No? Makasurvive tayo dito sa mga atake ng kaaway, and to stand victoriously, hindi lang makasurvive, kundi manatili tayong nakatayo, no? Sa mga labanang ito. Ibig sabihin, nanatili kang nakatayo, na ibig sabihin, ang victory ay sa atin, no? Okay, sa Ephesians 6, tinawag ni Pablo ang atensyon natin to put on the whole armor of God. Sinabi niya na ating isuot ang buong kagayakan ng Diyos, isuot ang buong baluti ng Diyos, so we can stand against the devil's schemes, para daw tayo ay makatayo sa mga panlililang ng kaaway. So, ito po ay isang strategy for victory, spiritual strategy for victory, na sinabi ni Apostol Pablo sa atin na ang mga ito, na pagtuturo sa kanya ng Diyos, na pinalam din sa atin na ito ay ating spiritual strategy for victory. Okay, sa verse
sa unang talata, sabi dito, finally, be strong in the Lord and in His power, and in His mighty power. Put on the whole armor of God. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Sabi, isuot nyo ang buong kagayakan ng Diyos upang manatili kayo nakatayo laban sa mga lalang ng dyablo. So, una na pinapaalam sa atin ng Panginoon, tayo ay manatiling malalakas. Yun ang sinasabi sa verse 10. Sabi diyan, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa dakilang kapangyarihan, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Magpakalakas kayo. Ito ay command ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin. Ang mga kaharap niya dito ay mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Panginoon. Sabi, be strong, manatili kayong malakas, be strong in the Lord. This is a command, no? Sabi niya, in His mighty power, sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tinitiyak ni Pablo na napakalakas ng ating Panginoon. We are on God's sides. So alam niya na kung tayo ay nasa panig ng Diyos, ang kalakasan ay tataglayin po natin. No? Pero sinabi rin niya na pinaalala niya sa atin, be strong, manatili kang matatag. Yung strength na ito ay hindi nanggagaling sa kanino man. Hindi nanggagaling sa ibang tao, hindi nanggagaling from willpower sa pamagitan ng ating mga kaisipan, hindi ito nanggagaling sa ating emosyon, hindi ito nanggagaling sa ating personal ability, but it comes from our relationship with God. Ngunit nanggagaling ito sa ating relasyon sa ating Panginoon, because we have Jesus, no? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan, ng kalakasan na magkaroon ng pagtatagumpay. At yung pagtatagumpay na ito ay hindi ay nagsisimula sa pamagitan ng pagdepende natin sa kalakasan ng Diyos. Ibig sabihin, malakas tayo hindi dahil sa ating sarili, pero malakas tayo dahil dumedepende tayo sa Diyos. Hindi sa ating kalakasan galing, hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating abilidad kaya tayo malalakas, kundi malakas tayo dahil sa kalakasan ng Panginoon, no? So, bibigyan ko ng ilustrasyon. Halimbawa, ang isang soldier, ang isang sundalo, no? Bago siya pumunta sa battle, piniprepare muna siya ng kayang chief of staff o kayang general-in-chief, no? So, piniprepare yung mga soldier ng mga gamit na kailangan nila, no? So, hindi sila pinapapunta sa battle, sa digmaan na naka-casual attire, no? O naka-casual cloth, no? Pero ini-equip ang bawat isa kanila, lahat ng mga soldier na, at ito rin po ang katotohanan sa atin sa kalagayan spiritual, na sa araw-araw ng ating buhay, tayo nakikipagbaka, at ito ay command ng Diyos, araw-araw din sa atin na put on the whole armor of God, no? Be strong in the Lord and in His mighty power, put on the whole armor of God. So, kinakailangan natin i-cloth, idamit ang buong kagayakan ng Diyos, at ito ang tinatawag na kapangyarihan ng Diyos, no? Number 1 is to be strong in the Lord. Pangalawa, recognize the enemy. Kinakailangan malaman natin, ma-recognize natin, matutunan natin kung sino talaga ang ating mga kaaway. Yun nga sinasabi sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma sa nakaloob ng Diyos upang labanan nyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiras sa sanglibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, no? So recognize the enemy. Tandaan po natin, ang ating kalaban ay hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin. Hindi sila.
kundi yung masamang espiritong gumagawa sa kanila. Lalo na kung unbeliever yan o kahit na believer yan na pinangunahan pa rin ng flesh, no? Ibig sabihin na merong tinatawag na influensya si Satanas sa buhay ng mga taong yun. Kaya nararanasan natin itong battle na ito na ginagamit lang sila ni Satanas para tayo ay hindi magkaroon ng magandang relasyon sa ating mga kapwa. So, the real battle is spiritual, not physical, hindi sa laman at dugo, kundi ang spiritual battle, ang battle nito ay sa spiritual, no? Hindi yung enemy natin, yung ating co-workers, yung ating spouse, yung ating boss, yung ating mga kapitbahay, hindi sila. Kundi spiritual forces working behind the scene. Yung mga spiritual na kapangyarihan na gumagalaw sa likod ng bawat isa sa kanila, no? So ito ay diskarte ni Satanas. Ito ay strategy niya. Ito ay paraan niya, no? At panloloko niya, deception niya, panlililang niya, no? So, bakit? He wants to divide. Gusto niya yung tinatawag na division. Discourage, ma-discourage tayo, and destroy us. Dahil yun ang kanyang objective, to kill, to steal, and destroy. But God gave us the tool to overcome. No? Binigyan tayo ng Diyos ng mga kasangkapan para makapagwagi tayo, para manaig tayo sa labanan. No? So, kaya pag-uusapan natin sa gabiting to, yung armor of God, yung mga balutin ng Diyos, yung mga kasangkapan ng Diyos na dapat nating isuot sa araw-araw para tayo tumanggap, para tayo ay makita sa atin yung pagtatagumpay, no? O sige, ano po yung armor of God? Ito yung ating daily spiritual equipment. Yung sinasabi sa verse 13 hanggang 17, ito yung ating daily spiritual equipment. Each piece of the armor, bawat piyesa ng armor na ito, ng sandatang ito, nagsisimbolize po ito ng critical part of the believer's life, no? Sumisimbol ito ng critical na bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. So, ano-ano po yun? Armor of God na dapat nating isuot sa araw-araw. Na sinasabi ni Pablo na put on the whole armor of God. Number 1, the belt of truth. Ang sinturo ng katotohanan. Yan sinasabi sa verse 14. Kaya't maghanda kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan. So, the belt of truth. So, pag sinabing belt of truth, this is the chief seat of body strength. Pag sinabing belt, para ito po ba yung ginagamit natin na sinusuot natin sa ating mga bewang? Yung sinturon. Napakahalaga po ng belt, ng sinturon. Because yung belt na ito, this is a place of action. No? This help our breastplate in place. Intact, para maging intact yung breastplate natin. Para hindi gumalaw ang ating breastplate. So, iba pag nakapantalon ka, kinakailangan ng sinturon, lalo na kung maluwag-luwag yung pantalon, dahil mahubuan ka pagka wala kang sinturon. Pero pagka nakasinturon ka, meron kang lakas, lumakad, tumakbo, tumalon, no? So, meron ka rin yung damit mo na nakatakip, hindi yan lalabas, no? Mananatili siyang maganda. So, belt of truth. Alam natin, yung truth holds everything together. Sa panahon ngayon na punong-puno ng lies, ng kasinungalingan, no? Ang pinakapundasyon natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? This is the belt of truth, no? Ito yung pinakapundasyon natin
kung napakadaming mga kasinungalingan, kinakailangan natin ng belt of truth. Ito yung mananatiling intact sa atin para hindi tayo mahubuan, para hindi tayo maging lousy ang dating, no? So we need the belt of truth, no? We must know the word of God so that you can discern the truth and deception. Kinakailangan natin alamin ang salita ng Diyos dahil kung marami tayong alam na salita ng Diyos, sa pamagitan ng katotohanan nating alam, ito ang nagpapaging matatag sa atin at ito ang ating panghawakan para hindi tayo ma-deceive, madaya ng ating kaaway, no? Hindi ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng sino man. Kung alam mo ang katotohanan, no? Hindi ka basta-basta na madadaya kung alam natin ang katotohanan. So, we must know the truth, no? Kinakailangan natin magsuot tayo ng baluti ng katotohanan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi sa John 8:32, the truth shall set us free. Ang salita ng Diyos ay nagpapaging laya sa bawat isa atin. Pag alam mo ang salita ng Diyos, may kalayaan ka. Alam mo kung ano yung tama at mali, no? Napakaganda po nun, no? Alam mo yung tama at mali at hindi ka madadaya ng sino man kapag meron kang katotohanan, the belt of truth. Pangalawa ay the breastplate of righteousness, no? So, breastplate, pa sila ng breastplate, dito yung nakalagay sa dibdib. Yung breastplate, kung makikita po natin sa unang panahon, yung mga kawal nun ay sinusuotan ng breastplate. Na ang breastplate nila ay yari sa copper o yari sa silver, no? Ang dahilan kung bakit sila nagsusuot ng breastplate is to protect the important parts of the body. Yung unang panahon, kaya yung mga kawal nagsusuot ng breastplate para maproteksyonan yung bahagi ng ating katawan na mahalaga para tayo ay mabuhay. Halimbawa, ano po ba yung pinaproteksyonan ng breastplate? Yung puso natin, no? Dahil pagka natira ng sandata yung puso, patay ka kaagad. Hindi kagaya ng pag natapyas ang iyong kamay, pwede ka pa rin mabuhay. Pag natapyas ang iyong tenga, pwede ka pa rin mabuhay. Pero pag puso na na-target, wala na. Mamamatay na. Diba? So, kaya nga kailangan ng breastplate. Kailangan ng kalasag. Yung breastplate sa Tagalog ano nga po sa verse 14 sabi baluti, no? Baluti. Nakasuot yan dito sa dibdib to guard our heart, to guard our liver, to guard our lungs. Na itong mga to, liver, heart, and lungs ay mahalaga upang manatiling buhay ang tao, no? So, protects our heart from sa spiritual na kalagayan. Kung meron tayong breastplate of righteousness, maiingatan ang ating puso sa condemnation, sa guilt, sa shame, no? Maniwala ka na pinatawad ka na ng Panginoon, dapat alis na yung guilt, no? At yung kahiyan, kinover na yun ng makapangyarihan dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang righteousness ng Lord, ang nasa atin, we are righteous because of God. Dahil ang ating Panginoon ay righteous, matuwid, walang kasalanan. Na righteousness na ito ay na nagko-cover sa atin ay ang righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. At ito rin po nag-iingat sa atin ang katuwiran ng Diyos, no? So, payagan natin na suot ang ating breastplate of righteousness para manatili tayong walang guilt sa ating mga puso, mawala yung condemnation, at mawala yung anumang shame dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa atin, no? At dito lang tayo magtatapos sa pangatlo. Ano na lang natin to, itutuloy, no? Number 3 is the shoes of the gospel of peace. Verse 15. Sabi po sa talatang 15,
isuot ninyo ang sapatos, tama, no? Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. The shoes of the gospel of peace, yun yung sinasabi sa verse 15, no? Napakahalaga ng shoes, ng sapatos. Wala siguro kayong nakitang pumunta sa isang labanan na nakachinelas lang, no? Hindi siya nakasapatos, hindi siya nakasandals, no? So, napakahalaga ng shoes sa pakikipagdigma because it gives us stability and direction. Ito yung higit na rason kung bakit ang mga soldiers, ang mga sundalo ay nagsusuot ng tinatawag na heavy sandals or shoes. Yung kanilang mga sandals, yung kanilang mga sapatos ay malalaki, mauumbok, no, mabibigat. Kasi ito yung nagbibigay ng stability, no? For stability, ang bagay na ito, pag sinabi stability, ito ang tutulong sa kanila para manatiling laging nakatayo. Hindi sila agad-agad mabubuwal. Kahit na hawin sila ng kaaway nila, dahil stable sila, dahil ang kanilang sapatos ay sapatos na pandigma, hindi agad sila mabubuwal, no? They keep from sliding. Hindi sila, matutulungan sila para wag silang mag-slide, wag silang madulas, o madausdos, no? Kaya, napakahalaga ng shoes, no? For stability, para manatiling nakatayo. At pangalawa, for mobility. Pag sinabing mobility, you can easily move kapag naka-shoes ka. Yung madali kang kumilos pag naka-sandalyas ka. Alam natin, pag sandalyas, may tali. Hindi agad-agad mahuhubaran ka ng sapin sa paa. No? So, mobility, easy to move. Madaling kumilos o maging maliksi ang iyong pagkilos pag naka-sapatos ka. No, gayon din sa kalagayan spiritual. Wherever you walk, you carry the good news of Jesus, no? You walk in peace, nakakalakad ka sa kapayapaan at hindi sa kaguluhan, no? So, isuot daw natin ang baluti ng ating panyapak, no? Yung sinusuot sa ating mga paa para maging stable tayo at maging magandang ating pagkilos, easy to move. Yan po ang gawain ng shoes of the shoes of peace, no? Ang sapatos ng kapayapaan, no? So, hanggang dyan na lang po tayo muna at itutuloy na lang po natin to sa kalooban ng Panginoon sa susunod na Wednesday about the armor of God. So, na pag-aralan natin yung tatlo pa lang sa armor ng Lord na dapat natin isuot sa araw-araw. Kasi, araw-araw, may kalaban tayo. No? Lagi tayong maharap sa battle. Battle ng tukso, battle ng pag-iisip, ng masama, binabattle natin yung battle natin yung pagbuka ng bibig natin na makapagsalita ng masama, pag-iisip natin, no? Mga battle yan. Yung mga impluensya ni Satanas para tayo magkamali, magkasala. Pero kung suot natin yung mga baluti ng Panginoon, yung damit ng ating Panginoon, sa biyaya ng Diyos, tutulungan tayo niyang maging matatag, matibay, at hindi basta-basta nadadaig ng ating kaaway. No? So, tatlo pa lang yon, pero mga kapatid, magagamit na po natin to sa ating pang-araw-araw na buhay upang mapagtagumpayan natin lahat ng lalang ng ating kaaway. Tama po ba? So, maging tagapakinig tayo at tagapakinig na tumutupad ng kanyang mga salita. Pag may dumating na schemes, na works of the devil, mga gawa ng kaaway para tayo akayin niya sa pagkakasala, no, gamitin natin yung yung ating mga kasangkapan na yan. Una yung sabi, the shield of faith, itaas natin yung baluti ng ating pananampalataya, no? Tapos, sabi, the belt of truth, yung katotohanan, yung sinturon ng katotohanan, na walang iba kundi ang salita ng Diyos,
At yung pangalawa, the shoes of gospel of peace, yung panyapak ng kapayapaan. Na lagi tayo may kapayapaan sa ating Panginoong Heso Kristo, no? So, we can live in an overcoming life kung suot-suot po natin lagi yung kagayakan ng Diyos, buong kagayakan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Ama, dahil sa gabing ito, marami po kami natutunan na kailangan aming gamitin yung baluti ng aming baluti o damit ng aming pandigma, Panginoon, damit ng pandigma. Araw-araw may binabaka kami, may mga circumstances na hindi maganda na nangyayari sa buhay namin, may mga schemes ang kaaway para kami malungkot, para kami mawala ng pag-asa. Sa oras na ito, abutin mo po yung mga kapatid po namin na nasa gitong kalagayan. Tulungan mo silang maging malalakas, matatag, no? Na laging sumasagana sa kalooban mo, sa gawa mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, sila may mga pagsubok sa buhay sa oras ito, may mga sakit karamdaman, kahabagan mo po sila. Kayo po magbigay ng kagalingan sa kanila at ipaunawa mo sa kanila na ang pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga masamang espiritu. And we believe, Father, na napagtagumpayan mo na mga masamang espiritong ito. Pero nararanasan namin bagay ito para kami man, Panginoon, ay makalakad sa pananampalataya, makalakad ayon sa ninais mong lakaran po namin. Napakasaya kung kami po ay laging nagpapasakop sa iyo, ikaw ang hinahayaan namin manguna sa bawat galaw namin sa araw-araw upang hindi kami mabiktima ng kaaway, kundi kami ay maging lingkod ng Panginoon na sumusunod sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Pagpalain mo lahat na nakinig na yung salita, kayo po magbigay ng patotoo sa kanila at tulungan mo silang labanan ang lahat ng mga atake ng kaaway sa mga araw nito. Sino man sa kanila nanghihina sa pananampalataya, abutin mo sila at dagdagan mong pananampalataya, palakasin mo sila, Panginoon, at patuloy na manampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos na may magagawa sa lahat ng bagay. Lord, dinudulog ko sa iyo mga may sakit at karamdaman, ang iyong biyaya, awat habag, ang kagalingan, ay padaluyin mo po sa kanila at kayo po magkaloob ng kagalingan sa kanilang mga katawan at maging sa kanilang mga mahal sa buhay. We are praying, Lord, kay Brother Jay na nasa ospital ngayon sa Carpa. Abutin mo po siya. Tulungan mo po, Panginoon, na magkaroon siya ng kagalingan, maghimala ka po sa kanya, paunawa mo sa kanya, Panginoon, na kailangan niya ang aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo siya sumampalatayang muli sa iyo at magtiwala sa iyo. Panginoon, ingatan mo po ang aking mga kapatid, pagpalain mo ang bawat pagsubok na dumating sa kanilang buhay, taas nila ang mga kalasag ng pananampalataya, ang belt of truth, ang righteousness, Panginoon. Lord God, huwag mo silang pababayaan at patuloy na gumawa ka ng dakilang bagay sa kanilang mga buhay. Manatili silang tapat sa iyo, anumang pagsubok na dumarating sa kanila. At alam po namin, ang mga pagsubok na ito ay hindi mananatili. Ito'y dadaan lang sa buhay namin. At sa bawat pagdaan ng mga pagsubok na ito, masumpungan mo kami na magandang attitude namin, na nagpapatuloy kami na sumasampalataya sa iyo, nagpapatuloy kami na naglilingkod sa iyo, at nagpapatuloy kami, Panginoon, sa pag-asa, sa pananampalataya, at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Huwag mo pong pababayaan bawat isa, ang aming mga nakikinig sa live stream na ito, sa programang ito. Pagpalain mo sila, anuman pinagdadaanan nila, tulungan mo po sila, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga katagumpayan, salamat po sa pagtatagumpay, sa mga tukso, sa problema, pagsubok. Salamat po, Panginoon.
Sa mga kapatid po na nanganak, si Desiree, si Eliza, salamat po at iningatan mo sila. Pagpalain mo ka ng mga baby, kung may mga depresya pa, Panginoon, o may mga bagay pa rin dapat maayos sa kanilang mga anak, kayo po ang magbigay ng kagalingan, Panginoon, at magandang kalusugan sa kanila. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga batang ito. Pagpalain mo po ang bawat nakinig ngayon. Kayo po nakakabatid ng kanilang pangangailangan. Kayo po ang magbigay ng solusyon at tulong sa kanilang mga pangangailangan at mga problema. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang panalangin ito. Ikaw mataas, maparangalan at madakila sa aming mga buhay ngayon at magpakailan pa man. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po.